on being turned into another Ukraine. These statements are defeatist and alarmist. They send a wrong message, especially to the Filipino people and even to the former men and women of the armed forces who served under these retired senior officers. Hindi nagustuhan ng sandataang lakas ng Pilipinas ang mga pahayag ng isang retiradong opisyal na umano'y tila kumakampi sa naratibo ng China at binabaliktad ang paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, hindi papayag ang Armed Forces of the Philippines na gawing pawn o tau-tauhan ng Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng US at China. Let this be very clear first and foremost. We are a sovereign state. We have our national interests. All the actions of the armed forces are in furtherance of this national interest. We will not fight for the interest of another country, nor will we be dictated by them. Standing up for our rights does not mean being subservient to the interest of another country. Aniya ang panalo ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration o PCA noong 2016 ay higit sa isang papel dahil nakabatay ito sa International Court. Iginiit ng AFP na ang kampanya para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea ay hindi pagsunod sa interes ng iba, kundi para sa kinabukasan ng mga Pilipino. We won on paper. The 2016 Arbitral Tribunal ruling is more than just a paper victory. We stood up to the Chinese Communist Party. We stood firm for international law, for freedom of navigation, for our sovereignty and sovereign rights. We stood firm for the future of this country and the future generation of Filipinos. Misleading aniya ang pahayag ng general na ginagamit lamang umano ang Pilipinas bilang launching pad para sa mga missile ng ibang bansa at maaaring matulad pa tayo sa Ukraine. Your armed forces has every desire to ensure the integrity of the national territory. We have every desire to protect our sovereignty and our sovereign rights. It is a misleading statement to say that we are being turned into another Ukraine. We are not preparing the armed forces for offense. We are preparing the armed forces to defend what is legally and rightfully the Filipinos. Inaasahan anya sana nila na maging responsable sa kanilang mga binibitiwang pahayag ang mga retiradong general. Hindi lamang sa panahon ng serbisyo ang pagiging makabayan, kundi hanggang sa kanilang pagreretiro. Giit ng AFP, suportado nila ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang intensyon ang pamahalaan na atakihin ang alinmang bansa. Sa kanyang Facebook page, sinagot ni Retired General Romeo Pocis ang pahayag ni Rear Admiral Trinidad. Aniya, ang kaniyang babala ay hindi kahinaan kundi forensic foresight o matalinong pagtanaw sa hinaharap. Nanindigan itong ang pagtatanong at pag-iingat ang tunay na pagmamahal sa bayan at hindi kataksilan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.